ninyo ang kapait kaysa katamis. Sa may pasabot na ba na? So, brothers and sisters, what if I tell you that sweetness and bitterness in our daily lives should be balanced? Kailangan maging may balance ang sweetness at bitterness. So, naka-example na. For example, sa itong panimalay, pag ulit ni mo, gikan kag trabaho, na-stress kay kag trabaho. So, instead nga, ihalog-bilo, halugon ang imong asawa o anak as a sign of love, but then, na-stress kay ka, so, adunay bitterness sa imo So, sa imong gibuhat, what did you do? Iuna pa nimo ang bisan unsang mga butang. Di ba? Instead, nahalugon nimo sila, may lingkod ka, gatan ka TV, ga-scroll ka sa TikTok, parang si Claire, tikatawa. So, inanap yung kasagaran sa ato nga mag-cellphone, tanaw TV na lang, instead nga ato sang ilabing-labing nga ato ang partner, no? Labing-labing na niya kay para mabalansi ang sweetness sa atong panimalay. So, may igsoon nagaulahan kini nga don't let bitterness wear you down, no? Ayaw pasagtii nga ang kapait. Pero ang mga igsoon ang pasabot na ko aning bitterness dire is kapungot, no? Ayaw pasagtii nga ang kapait mo ay magapabukat kanimo. So don't let bitterness weigh you down. So na ko'y laing example, no? So kanang nasilo ka sa imong isikatawo. Kung nasilo ka sa iyang binuhatan, of course, you feel bitterness, no? Masuko ta. Natay anger and many more, no? Now the question is, kaya ba nimong himuong sweetness kana nga bitterness? Siyempre, dili. Ay, nasuko ka niya. Sweet, musweet na nung ka na sa dakong pagkasayo, di ba? So, kung nakay bitterness sa imong heart, lisod yun kay, maskin ako, ay, ugma na ta maguli, ay. No? Maskin ako, kay tao rata, di ba? And why is that? Mga igsoon, anytime nga you breathe bitterness, you suffocate your spirit. So, it's like kung ang imong kasing-kasing na ay kapait, na ay kapungot, imong gipugnan ang imong espirituhanong bahin. And that's because, kung naatay kasuko sa itong kasing-kasing, di ta kaginhawa spiritually. No? Ang kapait or kasuko, makatuok sa atong kalipay and healthy nga emotions. So natay kalipay unta, natay healthy nga emotions which is naka-feel ta og love sa ato isikatawo. O nalipay ta tungod sa gibuhat sa ato, but then because of bitterness sa atong kasing-kasing, masuffocate ta, no, spiritually. Matuok ang atong kalipay og healthy emotions. Ug labaw nga kini usab makapabugat kanimo, maka-depress and eventually strangles your spirit. So, as much as possible, pugni ang imong kalagot. Katawas dyan nga, okay, dili siya kapugong siyang kalagot. So, it is not a sin, no, na maglagot ta. Kaya maski ng atong Ginoong Hesus, naglagot siya, di ba? So, it is not a sin, ang anger itself. Kaya emotion mo siya. Mahimo lamang kini nga sala kung di na nimo mapugngan ang imong kalagot. Dahil bisag unsa na lang dahil ang imong mabuhat tungod ini. So, igot ang tanan ini, no? Kaya maglagot man gyud ta. So, matod pa sa gibasa na ganiya sa panuntihon nga ang pato ug ang balas bugat. Apan ang kasamok nga resulta sa kabuang mas bugat pa gayon. Mga igsoon, ang pagpili sa kasuko is like choosing to carry a huge weight with you everywhere you go and all the time, no? Ang pagpili ko sa kasuko, murag gipili ra nimo nga magpasan kag dagong bato. Bisag asa ka mo paingon, bisag asa ka mo punta kada oras sa imong kinabuhi kung pilion nimo ang kasuko. And it's an unnecessary load, no? Dili siya importante gyud sa imong kinabuhi nga ngano magpasan kag bato bisag asa ka paingon kada oras, di ba? But you made the choice to bear it. Gituyo nimo, no? Gipili nimo nga aswaton nimo na nga bato. Tungod kay gipabili nimo ang kasuko sa imong kinabuhi. So, ang pagpili sa kasuko kasagaran ma-develop ni siya pag ikaw nagagunit gihapon o unsay nahitabo kaniadto, no?
holding on to the past. So mo nang ma-develop gyud ang atong kasuko. Tungod kay gusto ka nga kung kinsa ang kapasakit nimo, pasakitan mo nimo. Di ba day? So imo ginahuna nga if ipadayon nimo pagpili nga masuko ra ka sa iya, sa hunahuna nimo nga padayon ka nga masuko sa iya, you think nga that person's life will become miserable. Pero it's the opposite, no? Tungod kay ikaw ray gahuna-huna anak nga mamiserable niya ang kinabuhi tungod kay nasuko ka. Apan ang pagpabilin sa kasuko mga igsoon, usa lamang ka na kawalay gamit nga sandata. Sa tinuod lang, dili ka na makasakit atong tawhana kung masuko ka sa iya. You wanted to stay being mad, angry, to make the other person feel guilty or make his life miserable. But the truth is, it only makes you become miserable. Imbis na gusto ka nga mahimong miserable ang kinabuhi ang tawhana tungod sa imong kalagot sa iya, ang nahitabo imo rang kinabuhi ang imong gihimong miserable. It is a double-edged sword, di ba? Tungod kay ikaw ra may naikapungot. What if katong tawhana nga imong kalagutan? Wala siya kabalo nga naglagot ka sa iya. So siya tuwa siya dito lakaw-lakaw sa Boracay kuan ga unwind na ikaw galagot ka sa iya na haggard na kay na imong nawong, di ba? So mura kag nag-inom og hilo pero ang imong gihandom nga mamatay is katong tawo nga nagpasakit nimo. Imagine nga inom kag hilo din gawna-huna ka nga siya may mamatay imbis ikaw may kainom sa hilo, di ba? So mubalik sa imo kay ikaw may kainom sa hilo. But that person is out there somewhere, maybe living their best life. Wala man lang gali sila gawna-huna nimo, pero ikaw grabe kay gawna-huna, wala ka katulog. And labi na nga wala sila hanaw nga naghuna-huna dahil kang ingana sila naka-move on na siya, di ba? Ikaw wala pa. So lisod kayo, no? Haggard pa kayo, wala pa kaming glow up, kaya wala pa ka move on. So what's up na dapat ta nimong buhaton? You need to move on. Move on na. Because it's a waste of your time to keep trying to use bitterness as a weapon, no? Dili gud maayo nga himuong sandata ang kasuko. Ang kalagot is that ang kalagot mong God, it will only hurt you, no? Iguro na mo pasakit sa imo dili sa iya So, my soul, you may have been hurt by someone a long time ago, no? And I'm sorry you had to experience that pain sa iyo, no? But there's the good news. Atay good news. They can't hurt you anymore. So, tingala ka, ano man, hindi mo niya, hapak ko nagbato din sa ingin mo labay ko siya ng balay. So, my son, ang ilaan lamang pamaagi para mapasakitan ka is if imong ipadayon nga gugtan katong kasakit nga imong naagian. So, may giday nga i-let go na to na. And that happens if you stay in bitterness. The Bible says in Job 18 verse 4 nga gisakit mo lamang ang imong kaugalingon pinaagi sa imong kasuko. So, mga igsoon, you don't have to feel hurt anymore, no? If you just let go of it. Let go of your hurt, surrender it to God. Imong paginhawaon so that you'll breathe in fresh the sweet air of freedom and you will be able to move forward with purpose, no? Nga wala na ibukat kang gidala paingon sa walay hinungdan nga pagpagtas, as you've been set free from heavy loads. Ug ang imong dalan nga gibagtasan dili na kini walay hinungdan kundi with a purpose. Mo na gitudlo sa atong Ginoo sa ato to forgive. So muna kong mensahe sa inyo karon. Hinaot mga igsoon kay karon ugma magsugod ang ato ang Holy Week. Hinaot nga kung kinsa man gali ang inyong ikalagutan, inyo nang i-let go gatong kalagot, no? Mag-anda mo na to ang atong kaugalingon karong adlaw pa lamang aron maghinulsulta sa atong mga nabuhat nga mga kalapasan, no? Ug pasaylo na to atong mga tawo nga nagasilo sa atoa. Og hinaot nga sunod bulan eleksyon na pod kay kita mga tawo narabag tay panagbigil gyud basta dili nato ka partido. So mo nang hinaot mga igsoon nga ipabilin kaninyo ang kalinaw nga dili nato ipatigbabaw ang kalagot tungod kay makamaot na sa inyong mga dagway, no? Mo nang always remember
to forgive. May buta sa tanan.